Huminto ang oras. Ang lihim na pag-ibig ng Kim Pao, pumutok na. Miss Cory at Network nakiparty sa kasiyahan. Pero may bagong atake sa fun run outfit ni Kimi. Ang sadali na pag-amin, matagal na naging palaisipan isang lihim na matagal nang binubulong-bulungan. Sa bawat sulok ng showbiz ang tanong, ano ba talaga ang estado ng Kim Pao? Ngunit ang lahat ng haka-haka ng chika ay biglang naglaho at nasagot sa isang matapang na pag-flex ng dalawang bida. Oo, hindi na ito isang espekulasyon. Formal nilang binasag ang katahimikan at ibinahagi sa publiko ang tunay nilang status. Ang mga hangin sa MOA or Mall of Asia at Iloilo ay tila nagbago. Nagdala ng kakaibang kagalakan at pag-asa. Ito ang good news. Matagal nang inaasam-asam ng kanilang loyal fans sa wakas. Pagkatapos ng matinding panggigipit at walang tigil na pambabatikos, nagpakatotoo ang Kim Pao. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nagbibigay linaw sa kanilang relasyon, kundi isa ring malakas na pahayag laban sa lahat ng mapanira at mapanlait na bibig. Si Miss Cory at ang network nag-umpisa ang pesta ng suporta. Hindi lang ang mga fans ang natuwa at naantig sa katapangan ng Kim Pao, maging ang mga bigating personalidad sa industriya, lalo na si Miss Cory, ay hindi napigilan ang labis na kagalakan at paghanga. Ayon sa ulat, si Miss Cory mismo ang nagsabi na mainam na pampublikong relasyon ang Kim Pao, isang matinding patunay na ang pag-ibig lalo na kung totoo ay hindi dapat ikahiya o itago. Ang kanyang pagiging natuwa at pagbibigay basbas ay tila isang opisyal na proklamasyon na pabor sa pag-iibigan. Mas lalong nakakatuwa ang balita na maging ang mga boss ng network ay isa sa mga #1 supporters ng kanilang pag-amin sa isang industriyang puno ng politika at mga hindi inaasahang balita. Ang ganitong klaseng suporta mula sa pinakamataas na antas ay isang malaking tagumpay para sa Kim Pao. Ipinakita nito ang network ay nagpapahalaga hindi lang sa kanilang propesyonal na trabaho, kundi pati na rin sa kanilang personal na kaligayahan. Sa gitna ng digmaan ng chika may matinding sandigan ang dalawa. Kaya naman nagkaroon ng kumpiyansa ang Kim Pao na harapin ang publiko. Napuno na siguro sila sa mga binubuga ng mga haters at ang pag-amin ang kanilang paraan para tuldukan ang lahat ng walang katuturang ingay. Ang privacy na kanilang ginugusto ay ngayon magiging publicized na dahil nga rin para protektahan ang kanilang relasyon dahil hindi na nagiging maayos ang mga pag-atake bashers sa kanila. Ang bagong fronta ng atake, ang issue sa fun run outfit. Ngunit gaya ng inaasahan sa mundo ng showbiz, hindi pa tapos ang laban. Sa tuwing may kagalakan, may kalungkutan ding kasunod. O sa kasong ito, may mga bashers na tila desperado na sa paghahanap ng butas. Sa halip na ipagdiwang ang good news ng Kim Pao, inilipat naman ng mga kritiko ang kanilang atensyon kay Kimi. Ang pinakabago nilang pag-iinitan, ang naging outfit ni Kimi sa isang fun run. Ayon sa mga bashers, unexpected at nakakahiya daw ang suot ni Kimi. Napaka-eksiro ng damit at ito ang may big deal para sa kanila. Parang ang simpleng pagtakbo para sa awang gawa ay naging isang pambansang issue ng moralidad at fashion. Ang walang katuturang kritisismo na ito ay nagdulot ng matinding pag-alma sa hanay ng kanyang fans at mga runners sa Pilipinas. Ang walang patid na depensa ng mga fans, normalisasyon ng fun run attire. Saan ka ba makakita ng fun run na hindi ganoon ang suot o outfit? Ito ang matinding tanong ng mga fans ni Kimi. Agad na depensa ng mga taga-suporta. Normalisado na ang pagsusuot ng maikling shorts at sports bra sa mga running events. Hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang bansa. Tinukoy pa ng ilang fans ang halaga ng suot ni Kimi. Isang running short na sinasabing nagkakahalaga ng 5,000 na nagpapahiwatig na ito ay talagang ginagamit at ginagawa para sa pagtakbo. Ang kanilang mensahe sa mga bashers ay simple at direkta. Kung hindi afford ang 10,000 na running short, manahimik na lang. Ipinanturing ng mga fans na safe po ang suot. Hindi raw ipapahamak ni Kimi ang kanyang sarili kung alam niyang hindi nararapat ang kanyang damit. Ang daming runners ang nagsusuot ng ganito kaiksi sa iba't ibang bansa, kaya bakit big deal pa ito? Ang tunay na issue ay hindi ang damit. Ang malinaw na dahilan ng mga bashers ay dahil umami na yung dalawa sa public. Ito ang kanilang desperadong paraan upang bibida naman para mapag-usapan dahil nga nangyari na ang aminan sa Kim Pao. Lahat na lang ng mga patungkol sa Kim Pao ay gagawa at gagawa sila ng eksena kahit ang mga walang katuturan na hanap pa rin sila ng butas. Mas matibay pa sa pader ang pag-ibig. Sa huli ang kwento ng Kim Pao ay hindi lang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng dalawang artista. Ito ay kwento ng katapangan, katotohanan at pagtatagumpay laban sa negatibong puwersa sa suporta ni Miss Cory ng network at lalo na ng kanilang milyon-milyong taghanga. Walang butas o chismis ang makakasira sa kanila. Ang pambabatiko sa outfit ni Kimi ay sa lamang patunay na gaano man ka-positive ang balita may mga taong sadyang maghahanap o mapaghahanap ng mali
Ngunit sa bawat bash at bawat atake, mas lalong tumitibay ang relasyon ng Kim Pao. Ang kanilang pag-amin ay isang aral. Kung totoo ang pag-ibig, hindi ito matitinag ng ingay ng mundo. Ang Kim Pao matapang na naglalakad sa harap ng publiko, nagpapakita ng isang malaking tama na sa lahat ng mga gumagawa ng ikakasiran ng dalawa. Ang pag-ibig ay nagtagumpay. At sa kabilang banda, sabay dumating sa MOA na kasakay sa kotse ni Paulo. Ang live-in chika na pinatunayan ng Kim Pao, hindi maikakaila na ang tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino o mas kilala bilang Kim Pao ay isa sa pinakamainit at pinakasinusuportahan ngayon sa Philippine showbiz. Bawat ganap, bawat post at bawat chika tungkol sa kanila ay laging nagiging trending at viral. Nitong nagdaang araw, muli na namang nagbigay ng matinding kilig ang dalawa sa kanilang mga tagahanga matapos silang sabay na dumating sa Mall of Asia or MOA para sa isang fun run na kanilang inendorso. Ngunit higit pa sa simpleng endorsement ng kanilang pagdating ay nagbigay daan sa isang usap-usapan na lalong nagpatunay sa tindi ng kanilang closeness. Kasalukuyang abala sina Kim at Paulo sa kanilang matagumpay na serye. Nagdadala sa kanila sa iba't ibang lugar, kasama na ang Cebu. Ayon sa mga ulat, nagkaroon sila ng taping sa nasabing probensya, kaya naman naging palaisipan sa marami kung bakit tila maagang umuwi ang Kim Pao mula sa Cebu. Ang sagot, may magaganap na fun run sa Manila at kinakailangan nilang makabalik agad. Ngunit ang nakakilig na bahagi ng istorya ay ang moment na kanilang pagdating sa MOA. Kitang-kita sa mga larawan at video na naglalabasan na sabay silang dumating at hindi lang sabay sa iisang venue, kundi sabay sa nakasakay sa iisang kotse, ang sasakyan ni Paulo Avellino. Ang detaling ito ay agad na nag-trigger ng iba't ibang reaksyon mula sa mga fans at netizens. Ang pagdating ni Kim at Paulo sa isang sasakyan ay nagpapatibay sa usap-usapan na sila ay same ng inuwian na bahay. Ayon sa chika na kumakalat, dahil sa maagang cool time para sa fun run at upang hindi maabala ang lahat sa transportasyon at biyahe kay Paulo na raw matumuloy si Kim pagdating nila mula sa Cebu. Kahit hindi ito opisyal na kinumpirma, sapat na ang vibes na kanilang ipinakita at ang patuloy na pag-aalaga ni Paulo kay Kim upang maniwala ang mga fans. Hindi ito isang simpleng mag-love team na nakasakay sa trabaho. Ang kanilang mga kilos ay nagpapaiwating ng tindi ng kanilang closeness na tila mag-asawa na ang turingan. Ang paghahatid sundo, ang pagiging practical sa oras at ang gentleman na kilos ni Paulo sa pag-aalaga kay Kim ay lalong nagpapatindi sa paniniwala na ang kanilang relasyon ay higit pa sa professional. Ito ay isang seryosong relasyon na tila humahantong na sa balitang kasal na matagal na pinag-uusapan. Bukod sa matinding kilig na hatid ni Paulo, hindi rin nagpahuli si Kim Chiu sa pagpapakita ng kanyang musilak na puso. Kilala si Kim sa pagiging generous at mapagbigay at muli niya itong pinatunayan sa fun run. Sa gitna ng pagdalo ng napakaraming fans at participants, nagbibigay si Kim ng iba't ibang foods at pag-take out mula sa Chowking, ang Chinese fast food chain na kanilang inendorso. Ang gesture na ito ay kusang loob at walang halong kapastikan. Ang tanging layunin ni Kim ay ma-share ng kanyang blessings at pasayahin ang mga taong dumalo at sumuporta sa kanila. Dahil nga diba, laging sinasabi ni Kim, kung wala ang mga fans ay wala din sila sa kanilang posisyon ngayon.